Nakikita natin ang isang lalaking nakahanda sa pakikipaglaban na minumura ang kanyang kalaban. Ang isa pang batang may salamin ay ipinagtatanggol ang sarili habang sinasabi ng umaatake na mapapaniwala niya ito ngayon. Isa sa mga suntok ang tumama sa tiyan ng batang may salamin. Naramdaman niya ang suntok at napasigaw sa sakit. Isang babae ang humingi na tumigil na sa pagsuntok kay Donggu, pero mukhang mas interesado siya sa pagkuha ng selfie at pagre-record. Isang batang lalaki sa tabi niya ang nagtanong kung narinig na ba yun ng boss habang nagpapatuloy ang away at patuloy sa pagre-record ang babae gamit ang kanyang telepono. Sinabi ng batang lalaki na si Park Seon-yeon, ang second-year boss, ay pumunta sa cafeteria para magnakaw ng pagkain at napalo. Dagdag pa ni Ju Byung-kyul na ang isa pa ay binugbog ng bagong lipat na estudyante na dumating ngayon. Ang nangungunang estudyante na si Park Kang-wook ay nagsabi na si Park. Hindi basta-basta susuko si Seon-yeon. Habang patuloy na nagvi-video ang dalaga gamit ang kanyang telepono, lumapit siya sa binata at pinakiusapan itong tumingin sa camera. Sinabi niya na ito ang sikat na boss ng Somun High, si Park Kang-wook, at pinakiusapan siyang magpakilala sa mga nanonood. Nanumpa ang binata at naiinis na sinabi ng dalaga na hindi niya yun magagawa habang sinasabi naman ng binata na umalis na ito dahil nakakainis at tinatanong kung bakit siya kinukunan ng video. Nagpapatuloy pa rin ang pagtatalo sa paligid habang sinasabi ni Ju Byung-kyul na ilang araw na niya itong ginagawa at plano niyang i-post ang mga video sa YouTube. Habang nakikita natin ang taunang kalendaryo ng Somun High, tinanong ng isa pang binata kung ano yun at ano bang silbi ng pagre-record ng mga video at pagpo-post noon doon. Sumang-ayon ang pangalawa sa pinuno at tinanong kung ano ang gagawin nila, habang ang isa naman ay may tinitingnan sa telepono, hindi masyadong nakikinig. Dagdag pa niya, ano ang gagawin nila sa bagong transfer student, habang pinipigilan ng isa ang away at sinabihan ng batang may salamin na magdala ng pera bukas o kaya'y mapaparusahan siya. Sabi ng leader, dahil si Park Song-yam ang diretsong junior niya, kung hindi siya kikilos, magugulo ang buong sistema, kaya't pag-aaralan nila ang bagong estudyante pagkatapos ng klase. Biglang may nagbukas ng pinto ng silid, ang batang nanakit kanina, hawak pa rin ang buhok ng bata. Tumingin sa pinto, may lalaking pumasok na nagtatanong. Seryoso ang mukha, parang bored na bored, sabi niya narinig daw niya na nandun ang pinuno ng paaralan. Nagulat ang mga babae sa kagwapuhan ng lalaki. Tiningnan niya ang lalaking nasa harapan at tinanong kung siya ang pinuno, sumagot naman ito kung sino ba siya para magtanong ng ganun karami. Bigla na lang nang inig ang mukha ng lalaki nang bigla siyang sinuntok. Napaupo siya na parang bigas, nagulat naman ang lalaking may salamin. Parang hindi makapaniwala ang lalaki habang nakatingin sa baba at nakita ang kalaban niyang wala ng malay sa sahig. Natatakot ang mga babae habang nakatingin sa nangyari. Ang pangalawa sa pinuno, tumayo at tinanong kung sino ang bata at bakit sinuntok nito ang kaibigan niya. Sunod-sunod ang tanong niya kung saan niya akala niya naroroon, na hindi raw basta-basta pwedeng sumugod ng ganoon, at kung hindi ba nito alam kung sino sila. Kinakamot ang tenga, sagot ng bata na hindi niya alam dahil kakalipat lang niya at tinanong kung hindi ba nila siya kilala, dahil mukhang mabagal daw ang pagkalat ng balita sa paaralan na iyon. Tinatanong ng pangalawa kung nagbibiro ba ito, kung gusto raw nitong magsimula ulit kaya lumipat sa paaralang iyon. Pagkatapos ay mahina nitong sinuntok sa dibdib ang bata, tinanong kung nababaliw na ba ito at sinabing siya mismo ang pumunta roon at nagtanong kung nasaan siya. Nakaiwas ang bata sa mabilis na suntok na muli nitong ipinukol. Napasigaw ang pangalawa dahil sa sakit ng kamay na, mga kamao ng galit na bata. Sa pagtatangka nitong gumanti, pinilipit niya ang kamay ng bata at tinanong kung siya ba ang boss, ngunit sinagot siya ng malakas na suntok. Sa isang mabilis na galaw, umikot siya at tinuro ang boss na abala sa kanyang telepono. Nabahala ang boss nang mapagtanto niyang iniwan na siya ng mga kasamahan niya at tila mga traidor na sa harap ng panganib. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang bagong bata ng may bilis, diretso sa boss na parabang alam na niya ang gagawin. Isang napakalakas na suntok ang tumama sa mukha ng pangalawa, nakapagpapakita ng lakas ng bagong kalaban. Napabagsak siya sa lupa, gaya ng una, parehong walang malay na parang mga sako ng semento, na itinapon pagkatapos ng mabigat na gawain sa konstruksyon. Nanunood ang mga estudyante sa paligid ng mga nakanganga, nagbubulungan dahil sa labis na lakas at tapang ng bagong estudyante.
Walang pag-aalinlangan siyang humakbang sa ibabaw ng katawan ng Natamba at determinado siyang naglakad papalapit sa takot na lider. Nakatayo sa harap ng binata, tinitigan niya ito sa mga mata at mariing tinanong kung siya nga ba ang lider ng problematikong paaralan na iyon. Nagulat ang lider, itinaas ang tingin at tinanong kung nababaliw na ba ang binata o tuluyan ang nawala sa katinoan. Sa isang iglap, isang mabilis at tumpak na suntok ang tumama sa lider ng diretso. Sa ilong bago pa siya makasagot. Ang bagong dating, nang may tibay at katumpakan, ay sumuntok ng napakalakas kaya lumipad ang telepono ng boss mula sa kanyang kamay. Napakalakas ng suntok na napaatras ang ulo ng boss na parabang sinuntok siya ng martilyo. Mabilis siyang tumayo, minumura ang sumuntok, sinasabing duwag itong sumuntok habang nakaupo pa siya. Ang bagong dating, parang walang pakialam pa rin, ay nagtanong kung bakit nakaupo pa ito at dapat daw ay kanina pa ito nakatayo. Pagkatapos ay nakita natin siyang mahigpit na ikinuyom ang kamao, maliwanag na handa na siyang sumuntok ulit ng malakas. Diretso sa mukha ng boss tumama ang suntok ng may kahangahangang katumpakan. Nagbubuga ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa silid. Pareho silang nakatayo, ngunit ang boss, matapos tamaan sa mukha, nawala ng balanse at natisod pabalik, nawala sa sarili. Walang pagbibigay ng anumang pagkakataon na makasagot, agad na inihanda ng bagong bata ang isa pang suntok, pinanatili ang presyon at ang walang tigil na pag-atake. Ang ikalawang suntok ay mas malakas pa at tumama ng diretso sa gitna ng mukha ng boss, walang awa o pag-aalinlangan. Sa momentum ng pag-atake, halos tumalon ng bagong bata sa ibabaw ng boss, na bumagsak sa lupa na lubos na natalo at walang reaksyon. Bago pa man tuluyang madikit ang likod niya sa sahig, sinipa siya ng bagong bata sa batok ng leylong. Napakalakas ng sipa kaya lumipad ang boss paatras at nabasag ang salamin. Muli, ang tatlong ibang lalaki sa silid, namangha, ay namamangha sa pangyayari. Tapos, makikita ang mga babae na gulat pa rin, nakatingin sa bagong lalaki na nakatayo sa harap ng nakaluhod at natamong boss. Mukhang nawala ng malay ang boss na nakaluhod at duguan ang mukha. Tinanong ng bagong lalaki kung hindi ba siya susundan kahit hindi siya pumunta roon. Habang papunta sa pinto, sinabi niyang huwag nang magtanim ng sama ng loob ang boss sa kanya, at kung mayroon man, ay sabihin na lang dito. Pagkatapos ay umalis siya, sabay bagsak ng pinto. Ang lalaking may salamin, na unang binugbog, na palunok ng laway, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang babaeng nagvi-video sa phone niya, sabi niya ang gwapo raw ng bata. Tapos nakita natin sa labas ng school malapit sa mga water fountain, may dalawang nag-uusap, tinatanong ng isa kung para maisa-isa niya ba. Tapos, parang bored na naman siya, tinanong kung magkano ang sweldo. Yung lalaking may salamin, na panganga na lang, nakatitig sa lalaki. Habang nag-eehersisyo, sabi niya hindi pa naman siya matagal sa Korea, pero kung kailangan ng lakas ng bata, bayaran daw. Sabi nung lalaking may salamin, karaniwan daw yun ginagawa dahil sa katarungan, na may kasamang responsibilidad ang malaking kapangyarihan. Sabi ng bata na siya ay, malakas siya at dahil malakas siya, tungkulin niyang protektahan ang mga mahina. Sumagot naman ang isa, kalimutan na niya yon, na walang magagawa kung walang pera. Nagsimula na siyang umalis nang pigilan siya ng batang may salamin at pakinggan ang sasabihin nito, nakita rin daw siya nito kahapon. Kailangan na kailangan daw ng tulong ng mga taong tulad niya. Dagdag pa ng batang may salamin, maging ngayong sandali, hirap na ang ilan sa mga kaibigan niya sa araw-araw. Naalala niya ang sarili, namamagang ang mukha habang pumapasok sa klase, at ang guro na hindi pinansin ang pamamaga ng kanyang mukha at nag-utos na buksan ang libro sa pahina 54. Naalala niya pa ang isa pang pangyayari kung saan siya'y binugbog at sinabi ng nanakit sa kanya na, ano kaya ang mangyayari kung magsumbong siya sa mga guro? Para sa kanya, araw-araw ay parang naglalakad siya sa dilim na walang kahit anong liwanag sa daan, pero noong isang araw ay may ipinakita sa kanila ang bata na hindi nila alam na mayroon pala. Nasa nakakapangilabot na kadiliman na yon, may liwanag na sisikat. Muli diniinan ng bata kung gaano kalakas ang isa at humingi ng tulong. Pero ang bagong estudyante, na may pagod na itsura, ay sinabihan siyang umalis sa daraanan niya. Naisip naman ng batang may salamin na hindi gumana ang kanyang pakiusap, habang ang isa naman ay nagsabing naiintindihan niya, pero kailangan niya ng pera dahil may sariling problema siya.
Naalala tuloy ng batang may salamin ang lahat ng beses na kinulang siya ng mga bully sa paaralan. Nagsimulang magtipon ng lakas ang bata para sumigaw. Sumigaw siya, gamit ang buong lakas niya, ang tanong kung bakit lagi nalang pera ang pinag-uusapan. Bakit kaya desperadong nangangailangan ng pera ang isang estudyante? Ilang sandali ang katahimikan. Pagkatapos ay nagtanong ang bagong estudyante kung narinig na ba nila ang balita tungkol sa mga tagapagpatay. Nagtaka naman ang batang may salamin kung bakit bigla na lang nito yun binanggit. Sinabi pa nito na ang ama niya ang pinuno ng pinakamalaking organisasyon ng mga tagapagpatay sa buong mundo, na doon siya lumaki at isinilang. Naisip naman ng bata ang pangalang Blackheads. Pagpapatuloy pa niya, naghiwalay ang mga magulang niya noon. Nagtaka naman ang babaeng nakikinig pala mula pa kanina kung naghiwalay nga ba ang mag-asawang Blackheads. Sabi pa ng bata na ang ama niya, lagi niyang pinapaiyak ang nanay niya kaya sumama siya at ang nakababata niyang kapatid sa Korea kasama ang nanay nila nang walang plano. Sabi niya, sobrang nagalit ang tatay niya at binara lahat ng account na nakapangalan sa kanila. Sabi pa niya, gusto daw niyang manirahan sa pinakamataas na lugar sa Korea. Nagsimulang maglakad palayo ang bata, sabi niya may interview siya para sa trabaho at kailangan niya ng pera kahit ano paman. Nag-alinlangan ang batang may salamin kung paniniwalaan ba niya yun at hindi niya alam kung ang kasama niya ay mahilig magbiro ng ganoon. Bigla na lang siyang nag-alok ng 50,000 won kada tao. Huminto ang bata at bahagyang lumingon. Seryoso ang mukha ng batang may salamin habang naghihintay. Isang tugon habang iniisip na dapat sana ay nag-alok siya ng 55. Pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, lumingon siya at sinabi sa batang may salamin na may deal na sila. Ang babaeng patuloy na nagvi-video mula sa malayo at nakikinig habang nagtatago ay muli na namang nagsabi na gwapo ang bata. Nakita naman natin ang isang grupo na nakaupo sa mga bangko at kumakain habang ang isa sa mga lalaki ay nagsasabi na ang tanga daw ni Park Kang-wook ay natalo sa iisang transfere. Ang nagsabi niyon ay ang captain ng judo club na si Park Joo-hyun, at dagdag pa niya na natalo ng transfere ang 3 tao mag-isa. May isa pang nagsabi na sa ngayon mukhang mawawala na sila ng pera. Ang vice captain ng judo team na si Park Joo-dong, may hawak na isang slice ng pizza at minumura ang iba. Samantala, nakayuko ang isang batang lalaki na parang kabayo, at sinasabing mahuhuli siya kung tatayo siya, habang ang isa naman ay sasabihin niyang lalaban siya at wala siyang pakialam kung mahuli. Sinabi niya sa pamamagitan ng maskara na mapanganib sila, na nasa ibang antas na sila kumpara kay Park Kang-wook. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na sila ang tunay na mga boss ng Sun Moon High, ang kambal na judo player na sina Park Joo-hyun at Park Joo-dong. Para manatiling malinis ang record nila at maging pambansang atleta, ginagamit nila si Park Kang-wook para mangolekta ng pera para sa kanila, lubusang sinasamantala. Tanong ng isa pang batang lalaki na mukhang bored kung kailangan ba niyang makipaglaban sa kanila, at sinagot naman ng batang lalaking may salamin na oo. Pinapanood ng babae ang video na kinunan niya kanina gamit ang phone niya, ang pag-uusap ng dalawa. Tanong niya sa kaibigan kung paano kaya ganoon kaganda ang boses ng lalaki. Tanong sa kanya ng isa sa kambal na judo kung bakit ganyan ang titig niya at ipakita na rin daw niya. Sabi naman ng babae na hindi niya ipapakita dahil nangako itong lalaki na titigil na sa paninigarilyo pero hindi naman pala. Nakita nilang tumatakbo papalapit ang bagong lalaki. Sinigawan siya ng lalaking judo at sinabing hahayaan na lang niya ito dahil maganda siya pero huwag na siyang magsasalita sa kanya ng ganoon ulit. Sumunod, sinuntok ng bagong lalaki ang judoka sa ulo, nagsalita ang judoka dahil sa sakit at bumagsak sa lupa. Tumayo ang babae, nagulat na sabi na ang bagong lipat na estudyante pala. Naglaway at nag-foam sa bibig ang judoka habang pinapanood ng bagong estudyante. Tanong ng kapatid ng judoka kung ano ang nangyari at bakit niya ginawa iyon nang walang dahilan. Tapos ay nahulog ang flash drive ng lalaki mula sa kamay niya. Sumigaw siya at tinanong kung paano naglakas loob ang lalaki na maging gwapo. Sumugod siya at tinanong kung gusto nitong mamatay. Parang hindi naman pinapansin ng bagong estudyante at nanatiling kalmado. Napansin iyon ng judoka at nagtaka kung bakit ito kalmado na parang hindi nga sila nag-aaway. Lumingon-lingon siya at tinanong kung tumawag ba ng kaibigan ang bata at nagtataka kung saan ba nakatuon ang paningin nito kung hindi sa kanya. Nang tumingin siya sa parehong lugar, bagong estudyante ay nakatingin, ang bagong estudyante ay lumingon at naghahanda ng suntok.
Dahil sa gulat, hindi siya nakapag-react sa papalapit na suntok. Tinamaan siya sa mata. Ang judoka ay natamba dahil sa lakas ng suntok. Walang pag-aatubili, ang ating bagong estudyante ay sumuntok ulit sa pagitan ng mga binti ng bata. Ang ating batang may salamin, nakasuot pa rin ng maskarang kabayo, ay tulala sa nakita. Nakakita ng mga bituin ang judoka dahil sa lakas ng suntok sa isang sensitibong bahagi. Para tapusin habang nakayuko ang isa, ang ating bida ay naghahanda ng huling suntok at tumama ito sa mukha ng lalaki. Tumayo ang babae at sinabing nahihilo siya pagkatapos. Nakakakita ng napakaraming ganda at tinanong siya ng kaibigan niya kung lagi ba siyang nagkakaganyan habang kinukumpirma naman ito ng isa pa. Parang mahihimatay na siya at may pulang-pulang mukha na nagsabi na ang lalaki ay napakagwapo talaga. Ang bagong estudyante nating lalaki ay nakatayo at nakatingin sa mga kalaban niyang natalo. May isang batang lalaki na dumadaan at humihingi ng daan habang namamahagi ng mga flyer. Nakasulat sa flyer na paparusahan ni Kim Doyle ang kambal na judo gamit ang isang guhit niya kung saan siya ang nananalo. Sunod, makikita natin si Kim na nakasuot ng korona at pulang kapa na may bored na ekspresyon. Tapos makikita natin na buhat-buhat siya ng mga halatang nerd na may salamin habang sinasabi ng isa sa kanila na natalo na niya ang mga kalaban. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na kahit na natalo niya ang mga leader, ang ilan sa mga tauhan nila ay nagkalat pa rin sa mga silid-aralan na nagpapakita ng impluwensya. Kailangan nilang ipakita ng malinaw sa kanila ang mangyayari kapag gumawa sila ng masama. Isang batang lalaki ang sumigaw na dumadaan ng hari habang nakita namin ang isang batang lalaki na tila may pagtingin. Sabi ni Kim, gagawin nila ang gusto nila basta't patuloy siyang binabayaran, pero magdadagdag siya ng bayad para sa kalokohang yun. Sa kanya napagtanto na ang bayad lang sa kanya ay mga 10 pisong barya. Naalala niya na isang araw lang ang nakakaraan, 4 na tao ang natalo niya, 2 baboy vampire at 2 tauhan, tapos tinanong niya ang mga nerds kung bibilangin din ba sila. Sabi ng bata, hindi, pero tanging si Park Ju-eong at Park Ju lang ang inutusan siyang talunin. Daong, silang 2 lang. Sinabihan siya ng bago nating kasamahan na tumigil na sa kalokohan at bayaran na lang ang 100,000 na utang niya. Sabi niya, mukhang mayaman ang bata at 200,000 daw ay wala lang sa kanya. Nakita natin na nakatsinelas lang pala ang bata at natigilan siya nang marinig yun. Lumingon siya at tinanong kung paano nalaman yun at kung lapit na ba siya mula pa sa umpisa. Tapos, nakita natin siyang tinatanong ang 2 bata kung bakit sila tumutulong sa kanya. Kung mayaman ba ang pamilya niya, at pareho silang nagkumpirma kahit hindi naman dahil doon ang tulong nila. Ang ating bata, nakaayos pa rin na parang hari, ay tinanong siya kung ano ang pinagsasasabi niya dahil alam naman daw yun ng buong paaralan at siya rin daw ang lumapit sa bagong estudyante, hindi naman kabaliktaran. Pagkatapos ay muli niyang sinabihan ng bata na tumigil sa kalokohan at magbayad na ng mabilis, at dadagdagan pa niya ang bayad dahil sa ginawa nitong palabas. Ngumiti ang bata at nag-okay sign, sinabing ayos lang. May nakitang kumukuha ng isang flyer na nakakalat na sa buong paaralan. Halatang nakatitig ang babae sa larawan sa flyer na sinasabing gwapo raw ito, at ang kaibigan niya, halatang hindi impressed, ay nagsabi na talagang gwapo nga siguro ito. Sabi pa ng kaibigan, usap-usapan na ito sa buong paaralan at lahat ay nakatingin sa flyer. Inis na tanong ng babae, kung sino ang malandi na nakatingin sa mga litrato ng asawa niya. Nagpalinggo-linggo siya sa silid-aralan. Nakuha ang atensyon ng lahat. Hawak-hawak ng mga kaibigan at kaklase niya ang isang flyer, pinagmamasdan ng lalaki sa litrato. Kumawala ang galit niya at sumigaw na tigilan na ang lahat ng pagtingin. Sinumpa niya ang mga babae at inutusan silang itigil kaagad ang pagtingin sa flyer, na sinasabing kung makikita pa niyang may nakatingin na naman sa flyer na may larawan ng asawa niya ng may masamang tingin, huminto siya sa harap ng isa at sinabing, pag-uusapan natin to ng masinsinan, at tinanong kung naintindihan ba nila. Habang papalapit siya sa isa pang babae na wala namang hawak na flyer, biglang umingay ang kanyang telepono. Napansin ng kaibigan niya na tumatawag ito. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita tungkol sa pagtingin ng mga babae sa flyer ng asawa niya nang tawagin siya ng kaibigan at tinuro. Sa telepono, naguguluhan siyang tumingin sa akin. May nakita kaming mga nakakatakot na mensahe sa telepono niya. Hawak pa rin ang mga flyer, nagulat siyang tiningnan ang mga mensahe. Gabi ng mga santo yun sa isang liblib na eskinita.
May nagsasabing ang target ng gabi ay ang lalaking iyon at nakita namin ang isang lalaking may blonde na buhok na nakaupo sa likod ng isa pang lalaki na si Jang Hyun-woo mula sa Cheongmul School. Tapos mula sa tuktok ng isang gusali, nakita namin ang batang lalaki namin na may salamin at nakasuot pa rin ng maskarang kabayo na sinasabi na siya ang hari ng Timog Silangang Seoul. Dagdag pa niya na ang bata ay isa sa mga tauhan ni Pai Ji-kyul mula sa Ilgaeong School. Bilang isa sa mga miyembro ng ehekutibo ng 12 bansa, siya ay tiyak na makapangyarihan kung kaya't ang bagong estudyante naming. Nagtanong kung ano ang 12 bansa at sinabi ng isa na ipaliwanag na lang niya mamaya. Sinabi ng bata na ituon muna nila ang pansin ngayon kay Jang Hyun-woo, na hindi siya kalaban na dapat maliitin. Sabi niya na ang bata ay 3 beses ng champion sa amateur boxing tournament at mas maganda ang pangangatawan at likas na kakayahan kumpara sa isang ordinaryong tao. Na kahit ang kambal na judo na magkasama silang lumaban ay wala silang laban. Sinabi ng baguhan na natalo rin niya ang kambal na judo at sinabi ng nerd na seryosohin niya ito at ang nakakatakot talaga sa batang iyon ay ang kanyang kalupitan. Sabi nila na kapag na-obsession na siya sa'yo, tapos ka na. Sabi nila, sisirain ka niya at itutulak ka niya sa sukdulan hanggang sa mabuhay ka na lang sa pag-asam na matapos na ang lahat. Ang bata, sabi niya kapag sumabog na siya, wala nang makakaalam kung ano ang gagawin niya, manunood lang daw siya rito at kung lumala ang sitwasyon, tatawag siya ng pulis. Nang maisip niyang ituloy at tumingin sa gilid, napagtanto niyang matagal na pala siyang nag-iisa. Tinignan ni Jang Hyun-woo ang isang babae sa harapan niya at tinawag itong magandang Mina. Tiningnan niya ito at tinanong kung ano yun. Nakita sina Park Kang-wook at Ju Young-kil na namamaga ang mga mukha habang sinasabi ng isa na kung sinagot lang sana nito ang tawag niya, hindi sana nangyari yun. Sabi ng babae, wala siyang pakialam dahil hindi naman sila magkaibigan at nagtampo si Park Kang-wook na sinabing malapit sila, at sinabi naman ng babae na hindi na dahil hindi na sila ang mga boss sa paaralan. Natahimik ang binata saglit na nag-iisip na kapag gusto niya, kaya niyang maging napakasungit. At di mahuhulaan ang kanyang mga kilos. Ang isa naman ay tumawa at sinabing dahil nga sa malakas na personalidad nito kaya hindi niya kayang sumuko sa panliligaw. Matalim na tinitigan siya ng babae na may naguguluhang ekspresyon, sinusubukang unawain ang ibig sabihin ng kakaibang mga salita. Isang masamang tingin ang ipinukol ng boxer, at mayroong isang mapang-uyam ng ngiti, maliwanag na may binabalak na hindi pa niya sinasabi. Ipinagdikit niya ang kanyang mga kamay na parang nagmamakaawa at sinabing nililigawan niya ito ng 3 beses. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, bigla niyang sinira ang tensyon sa pagtatanong kung bakit ganun ang tingin nito sa kanya. Nang bigla siyang tumayo, naitulak niya ang batang ginamit niyang upuan kaya ito'y nadapa. Sa lupa ng may malakas at di inaasahang pagbagsak. May halos manghuhula na itsura siyang nangako na magiging masaya at di malilimutang araw ito kaya't magtitiwala na siya ng lubusan. Bigla na lang may lumipad na bote papalapit sa kanya, halos tumama na sa mukha at biglang sumiklab ang tensyon. Napagtanto agad ng binata ang papalapit na bote dahil sa talas ng kanyang reflexes at pagiging alerto kahit sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa napakabilis niyang reflexes, nakaiwas siya sa huling sandali kaya tumama ang bote sa pader sa likuran niya at nabasag. Nang mga sandaling iyon ay dumating ang bagong dating at napasigaw ng awa, hayag na ipinapakita ang kanyang reaksyon sa di inaasahang pangyayari. Nangyari lang yun, sa kanya sinabi sa Yang hindi niya natapos lahat ng sabay-sabay. Napansin ng babae na transfere pala yun tapos bigla na lang siyang sumulpot. Tumayo yung boxer at tinanong kung sino siya. Sabi nung lalaki siya yung nandito para mapahiya siya habang nakangiti naman yung babae, parang kinikilig, iniisip kung nandito ba ito para iligtas siya. Habang dumadaan sa tabi niya yung lalaki, napansin niya ito at nagtaka kung bakit lagi na lang niya itong nakikita, saan man siya magpunta, at baka hindi naman ito aksidente. Naisip niya baka sinusundan siya nito at ang kakaiba pa ng titig nito. Huminto siya sa tabi ng babae at tinawag ang atensyon nito. Hinawakan niya ang mukha ng babae at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang binabalak nito pero kung susubukan man niya ang kahit ano laban sa kanya, papupuntahin siya nito kay Bathala. Nagalit ang boxer at sinabing bigla na lang sumulpot ang lalaki. Pagsugod nito sa aming kasama, tinapos niya ang sasabihin, ngayon ay naglakas loob na itong hawakan ang dalaga. Iniisip ni Park Kang-wook na gagamitin na ni Jang Hyun-woo ang sikat nitong sipa habang tumatakbo.
Ang mahiyain na bata na may maskarang kabayo at salamin ay nagsabi na napakabilis nito at umaasa na alam ni Kim Doyle kung gaano ito kapahamak. Biglang may umaligid na likido sa ere. Sinubukan itong iwasan ng boksingero at nagtataka kung likido nga ba yun. Tumapat yun sa kamay niya habang tinatanong niya kung ano yun. Iniisip niya na hindi niya alam kung ano yun pero kakaiba ang pakiramdam. At nagtataka kung may kakaibang kemikal na likido. Pagkatapos ay sinabi ng bagong dating na sasindak niya ang mga tao kung bigla siyang susugod habang sumisipa. Nagbabala siya na kung masyadong masindak ang kalaban ay baka mapaubuan niya ito nang hindi sinasadya dahil sa gulat at pagkalito. Ang sipa ng bagong dating ay tumama ng diretso sa tiyan ng boksingero, dahilan ng matinding sakit at paghingal. Nagulat sa lakas ng suntok, napaawang ang bibig ng bata at hindi makapaniwala sa impact na naramdaman sa katawan. Paulit-ulit na pinupunasan ng ating bayani ang dugo sa bibig gamit ang laylayan ng kanyang damit, na nagpapakita na nananatiling matatag siya sa laban. Matapos ang malakas na pagtama, nagawa ng boxinger na makontrol ang kanyang katawan, pinigilan ng bigla ang paggalaw at sinikap na maibalik ang balanse para maituloy ang laban. Sumigaw siya, minumura ang bagong dating at tinatanong kung inaasar ba siya, pero napansin niyang may ihahampas na upuan ang ating binata sa ulo niya. Napaisip siya kung ano ang problema ng lalaking iyon na umubo sa kanya tapos biglang susugod gamit ang upuan. Mabilis na sinabi ng bagong dating na kasinungalingan yon, ibinaba ang upuan at ginamit ang kabilang kamay para makapagbigay ng malakas na suntok sa baba ng boxinger. Naisip lang ng binata kung gaano kabaliw ang bagong dating. Pagkatapos ay nagwala siya at mabilis na nakarecover at sumugod sa bagong dating. Sinubukan niya para makatama ng suntok pero mailap na naiwasan ito ng bagong estudyante. Muli siyang sumubok ng isa pang suntok at muli namang umiwas si Kim. Pero napansin naming ang lakas ng mga suntok ng boksingero ay halos maputol ang isang hibla ng buhok ng ating bida. Iniisip ni Park Kang-wook na matalas at nakakatakot ang mga suntok ng boksingero at kahit gaano pa kalakas ang transfer imposibleng matalo si Jang Hyun-woo. Pagkatapos umiwas sa pangatlong suntok, ang ating bida ay naghanda na para sa kanyang suntok. Tumama siya sa kanang tagiliran ng bata nang may tumpak na paghampas na agad na nagparamdam ng matinding sakit. Lumingon si Juyang Kil kay Park Kang-wook at nagtanong kung ano ang imposibleng bagay habang ang una naman ay nag-iisip kung naisip niya ba yun ng mabuti. Maingay, nakita namin ang kamay ng bagong dating sa tiyan ng boksingero. Napansin niya ang sugat sa kanyang kanang tadyang. Bigla naming nakita ang mga kamay ni Kim na muling humawak sa paa ng upuan. Parang nabasa ang iniisip ng boksingero, sinabi niya na hindi yun ang masisira. Pagkatapos, ipinukpok niya ang upuan sa kalaban mula sa kabilang gilid at sinabing, ito ang masisira. Narinig namin ang malinaw na tunog ng mga tadyang na nabali at ang sigaw ng boksingero dahil sa sakit habang habol niya ang hininga. Lumuhad siya at umiyak dahil sa sakit habang hawak ang dibdib. Dalawa sa mga kaibigan niya na nakatayo ay tulala na nanunood sa pangyayari. Ang batang inaapi na kalahati lang ang buhok, maruming bibig, nakatingin lang at hindi maintindihan ang nangyayari. Muli inilapag ng malakas ng ating bida ang upuan, inayos ang pagkakalagay nito. Halatang nahihirapan ng huminga ang boksingero. Umupo naman ang ating bida sa upuan at muling tinanong kung ano ang sinasabi nito. Nakikita natin ang ating nerd na may maskarang kabayo. Iniisip na kung mahuli niya ang boksingero na nang-aapi o gumagawa ng masama, may mangyayaring hindi maganda. Sinabi ng ating bagong tauhan na hindi niya maalala ang buong sinabi. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga salitang naririnig niya sa isipan, na kung patuloy siyang mang-aapi sa iba, kakalabanin siya ng ating bida. Patuloy na binyantaan ng ating bagong tauhan ang boksingero sa hindi maipaliwanag na paraan habang ang bully ay nakatingin. Namanghang na para bang wala sa sarili. Akala ng babae hindi dapat sila nag-aaway dahil sa kanya. Parang nawalan siya ng lakas habang iniisip kung gaano kasama at mapagkumpitensya ang lipunang yon. Kinabukasan, may nakitang punching bag na may sugatang lalaki sa loob. May nagtanggal ng pares ng gloves sa boxing. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ulit ang pangalan ng paaralan. Tinanong niya kung talagang natalo si Jang Hyun-woo sa isang estudyante mula sa paaralang yun at kung na-hospital nga ba siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung mahigit isa ang nanakit sa kanya at kung ano ang nangyayari sa mga duwag na iyon.
Sinimulan ng binata tanggalin ang pangalawang gloves niya habang nakangiti at sinabing siya na mismo ang kakausap dito mamaya. Matagal na panahon, nakangiti, nag-isip siya kung hindi ba't panahon na para maturuan ng leksyon ang mga pasaway at ang nagsabi niyan ay si M. Jongbom, pang-apat sa Ilgyong School. Tinanong ni M. Jongbom kung kumpleto na silang lahat. Kinumpirma ni Park Kang-wook na kumpleto na sila. Pagkatapos ay bigla siyang nag-iba ng asal at nauutal na nagsabi ng oo, kumpleto nga silang lahat gaya ng tanong niya. Ngunit sinabi ni Jongbom na kahit kumpleto sila, parang kulang pa rin. Sinabi ng isa na marami sa mga tauhan niya ang nasa ospital dahil sa pagtatangka nilang magnakaw ng pagkain sa cafeteria ng paaralan at tinanong ni Jongbom ang kambal na Judah. Nahihiya, sinabi ni Kang-wook na nasa ospital din sila dahil sa isang malubhang pangyayari na kinasangkutan nila. Mga lugar, halatang nawawalan na ng pasensya si Jongbom at tinanong niya kung nagbibiro ba ang bata. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bata sa tiyan dahilan para ito mapapikit sa sakit. Habang nakayuko ang bata dahil sa suntok, hinawakan nito ang buhok ni Jongbom. Hinayla niya ang bata hanggang sa magkaharap sila at tinanong kung nagbibiro ba ito at kung kailangan ba nitong tulong para magising sa katotohanan. Samantala, iniisip niya na nakakalungkot dahil totoo nga ang mga balita at nagtataka kung bakit siya ang pinaparusahan at hindi yung talagang may kasalanan. Sinampal niya ang bata sa ulo at sinabi sa lahat na matagal na rin pala silang hindi nagkikita kaya siguro hindi nila naiintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Itinaas niya ang kamay para, isa pang sampal, sigaw niya at tanong kung may nakakatuwa sa kanila. Habang itinataas ang mga kamay sa mukha para iwasan ang sampal at ipagtanggol ang sarili, sumigaw si Park Kang-wook na ang transfere ang may gawa. Napahinto sa ere ang kamay ni Jongbom sa pagkakahayag nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabing ang pagnanakaw ng pagkain ay ginawa ng magkambal na Judah. Lahat ng nangyari ay dahil sa transfere. Mahina ngunit malamig na paliwanag niya, isinisisi ang lahat sa transfere. Tanong naman ng isa kung nasaan na ang batang yun. Makikita ang pisara na may nakasulat na gawain ng club. Makikita rin ang isa sa mga mesa na puno ng mga flyer na pumupuri kay Kim. Patuloy ang pag-i-imagine ng dalaga at pag-iisip. Dahil sa pagiging clumsy niya, napunta siya sa isang sitwasyon kasama ang transfere student. Tinitignan niya ang picture nito. Iniisip na ang gwapong lalaki sa profile picture ay sobrang nagpapakilig sa kanya. Sa susunod na picture, nakatingin na ito sa kanya. Lumapit ito at sinabing pinagsasabihan na siya nitong tumigil sa pagiging tanga. Nag-blur ang camera na parang may paggalaw. Nakayuko ang camera at naririnig ang pagbabanta ng lalaki na dadalhin siya sa lugar na walang makakakita sa kanila, pero mukhang excited siya. Nakatulala pa rin siya sa phone niya, tulala sa kakare-watch ng video. Ang teacher, tapos sa unahan ng klase, humingi ng mga kamay na itataas para sa film club. Masiglang itinaas ng dalaga at ng kaibigan niya ang kanilang mga kamay. Ngumiti ang guro at nagsabi na gaya ng inaasahan, ang film club ay isang napaka-popular na activity. Pagkatapos ay napansin niya na halos lahat sa silid ay nagtaas ng kamay para mag-apply din. Napatingin ang dalaga sa iba pang mga kaklase, iniisip kung sabay-sabay ba silang nagbalik at paano nila nagawang sumali sa film club. Sabi niya na ang club na yun ay hindi para sa mga taong buong araw na nakatitig sa libro at ito ang puso at kaluluwa ng mga club activities, isang senyales na maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Puno ng galit sa kanyang puso, bumulong siya sa mga tao at sa isip ay sumigaw na sana'y huwag nang sumali ang lahat. Malayo sa kanyang minamahal na club. Nakatakas ang isang ungol niya at napatitig sa kanya ang buong klase, medyo nahihiya sa ugali ng babae. Samantala, nakikita natin ang ating binata na umiinom ng juice at sinasabing kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng yon. Ang kanyang nerd na kaibigan ay nagtanong kung sino, at sinabi niya na alam na niya. Yung kakaibang babaeng palaging nakatitig sa kanya, at sinabi ng kaibigan na si Yomena ang pangalan nito. Pagkatapos ay naisip niya na hindi pa niya nakikita ang babaeng yun sa mga mas mahinang salita para sa blackheads, halimbawa, mga nakakasalamuhan niya, at pinag-iisipan ang posibilidad na ang kanyang ama ang nagpadala sa kanya, at tinanong ng kaibigan niya kung naniniwala pa rin siya sa teoryang yun. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong club ang sinalihan niya para sa activity club. Isiniwalat niya na sumali siya sa Anon Club. Iniisip ng nerd niyang kaibigan na sumali siya sa Anon Club, ang lugar
kung saan ang bawat otako ay makakapagpahinga ng mapayapa. Naisip niya kung gaano kawalang katuturan ang pagsali niya, isang gwapong at sikat na lalaki, sa Anon Club, at nagtataka kung gaano pa karaming espasyo ang maaga niya sa kanila. Isang pagsita mula sa bagong dating ang nagpabalik sa realidad sa kanya nang tanungin siya kung bakit niya gustong malaman yun habang nakita naming tinuturo siya ni Park Kang-wook. Itinaas ni Jongbim ang kamay at pinatigil ang lalaki sa pagsasalita tungkol sa maling dahilan ng pagpunta niya roon. Pagkatapos ay ngumiti siya at tinanong kung talagang iniwan ng lalaki si Jang Hyun-woo sa ganoong kalagayan at kinumpirma naman ito ng isa, na tinatawag siyang psychopath. Sabay silang naglakad patungo sa mga lalaki. Sabi ng kaibigan niyang nerd na siya rin ay kasapi ng Anon Club at na ito ay mahirap tanggapin siya kaya dapat niyang pag-isipan ito habang nagiging mas close ang grupo. Mukhang napansin na rin sa wakas ng bagong dating ang papalapit na maliliit na grupo. Bigla siyang tumayo, ikinagulat ng kaibigan niya. Saglit pa ay tumakbo na siya. Nagtatakang tanong ng kaibigan kung saan pupunta ang bata, na ayos lang naman daw, tatanggapin naman siya sa grupo. Walang dahilan para tumakbo, mabilis na tumakbo ang bata. Nakita ni Park Kang-wook na papalapit sa kanila ang bata. Naisip niyang baka may diferensya sa pag-iisip ang bata pero nag-isip din kung sisilakay ba ito pag nakita sila. Tapos naisip niya kung sinubukan bang manguna ang bata at naisip niyang magandang ideya yun pero isang mababaw na panlilinlang lang. Maliwanag na hindi uubrayang panlilinlang sa Iljong. Nakita ni Jongbim ang batang tumatakbo papalapit sa kanila at nasabi niyang isang lalaking matapang, kakaiba sa karaniwan, halos nakaka-refresh. Sa kanya sinabi na hindi na kailangang mag-usap pa ang mga lalaki, kinilala na niya ang kabilang panig bilang isang malakas, at dahil sumusugod na ito, bakit hindi? Sumuntok siya sa bagong dating na nakailag. Habang inihahanda ang susunod na suntok, napansin ni Jongbim na napakadali ng pag-ilag ng bata sa unang suntok. Mabilis niyang sinuntok ulit, gamulong ang bata para umiwas sa pangalawang suntok at napunta sa likuran niya. Napaisip siya kung ano kayang problema ng bata. Nakita naman si Mina na kausap ang kaibigan, sinasabi nitong sumali siguro ang transfere sa film club. Hindi naman ito sasali sa isang maliit na club na gaya ng Anon Club. Bigla itong sumulpot sa harapan ng babae, kinilabutan siya. Nagulat siya sa biglaang pagsulpot nito sa harapan niya pero umamin siyang nakita niya itong papalapit at sinadya rin niyang pumunta roon. Dahil sa pagkagulat, napalipad ang hawak niyang flyer. Nang mahulog ito sa sahig, habang nasa ibabaw ng babae, tinanong niya kung sino ito at bakit siya lagi nitong ginugulo. Halos mapaiyak na ang babae habang tinatanong siya nito kung magpapatuloy pa ba siya sa pagkuha ng maraming litrato at kung bakit niya kinukolekta ang mga flyer na yun at kung ang ama ba niya ang nag-utos. Namumula ang mukha, tinanong niya kung bakit agad-agad nitong pinag-uusapan ang pamilya nila. Samantala, pinagmamasdan ni Jongbim ang eksena at iniisip kung gaano kadali umilag ang binata sa mga suntok niya. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga ugat sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata habang iniisip na parang hindi siya pinapansin. Sumigaw ang ating bida kay Mina na sabihin sa tatay niya na hindi na siya babalik pa habang nagtataka si Mina kung dahil ba sa kanya at si Jongbim ay tumakbo papalapit sa kanila. Tumalon ito at sinipa ang ating bida habang sumisigaw kung bakit siya hindi pinapansin. Sumigaw naman ang mahiyain na kaibigan para kay Kim Doyle. Hinayla niya ang babae at mabilis na umiwas. Nakita natin na kung hindi niya yun ginawa, ang suntok ni Jongbim ay pareho silang tatamaan. Hindi maintindihan ng babae ang nangyari pero masaya siya na malapit sa bagong dating. Sabi ni Jongbim na dapat siyang tadyakan at hilahin palayo para hindi na siya makapag-aligid-aligid habang tinatanong ng ating baguhan kung ano ang gusto ng isa pa. Sabi niyang hindi niya alam kung ano ang pakikitungo niya rito pero tinatanong kung bakit hindi ito tumakbo noong may pagkakataon. Tapos sinabi pa niyang kahit manalangin pa ito ngayon, wala nang pag-asa. Dali-dali namang tinanong ni Jongbim kung ano ang pinagsasabi nito habang sumusugod at susuntukin sana siya. Isang suntok na maagap namang nailegan ng ating bida pero si Jongbim ay mahusay at agad na sumuntok ulit na nailegan din ng ating baguhan. Sunod-sunod na atake ang nakita natin sa ating baguhan at patuloy niya itong naiilagan at naidedepensahan. Pero may isang huling suntok na inilabas at isang huling iwas ang ginawa. Nakakita ng tsansa ang ating bida at inihanda na ang kanyang kontra.
Bigla na lang may narinig na sipol at pareho silang huminto sa harapan ng isang lalaking nakasuot na nakapula na nagtatanong kung ano ang ginagawa ng dalawang bastos. Sunod, makikita si Wang Doxel, ang leader ng mga estudyante, na nagtatanong kung bakit may mga estudyante mula sa ibang paaralan na naglalakad-lakad doon kamakailan. Tinawag niya ang mga bastos at tinanong kung saan sila galing habang sinabi ni Jongbim sa ating bida na swerte ito. Sinabi pa niya na laging may problema ang mga matatanda, na lagi silang sumusulpot sa mga importanteng okasyon at sumisira ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay inilagay niya ang kamay sa bulsa, kumuha ng isang pakete ng sigarilyo at kumuha ng isa. Maya-maya ay lumapit siya at sinabi sa ating bida na hindi pa tapos ang kanilang usapan, na magkikita pa sila pagkatapos ng klase. Dahan-dahan niyang sinindihan ang sigarilyo gamit ang lighter, at dahan-daang hinay pa ng usok habang pinagmamasdan ang paligid ng kalmado at relax. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang mga kaibigan at inutusan silang umalis kaagad sa lugar na yun bago pa lumala ang sitwasyon. Bigla na lang, may hindi inaasahang bagay na tumama kay Jongbim, dahilan para maibuga niya ang sigarilyo at mukhang nagulat sa impact. Pagkatapos ay nakita natin ang mga naguguluhang mukha ng instructor, ng nerd na kaibigan, at ni Mina habang sinasabi ng binata na siya'y isang peste matapos ang isang hindi inaasahang suntok. Nakahiga na si Jongbim sa lupa, mukhang nawala ng malay. Iniisip ni Park Kang-wook na tinamaan ang batok ng lalaki gamit ang siko ng binata. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong klaseng tao ito para sa batok pumunta at ngayon dahil may natamba na mula sa Iljang High, tiyak na mapapahamak ang baguhan. Ang mahiyain na kaibigan ay iniisip na lumampas siya sa kanyang limitasyon, at hindi pa nga niya natatalo ang isang mid-level boss. Maya-maya, sa isang magandang apartment sa isang pahilig na kalye, may nagbuhos ng kumukulong tubig mula sa tekor. Tapos nakita natin ang isang lalaking may maraming tattoo na may kasamang babae. Tinatanong ang isa pang nakagapos sa upuan kung mainit ba ang tubig habang ang isa ay umiiyak sa sakit. Tinanong siya ng lalaking may tattoo kung bakit siya tumakbo at nakita natin na nakagapos din ang mga braso ng babae. Nabitawan niya ang takor sa sahig. Kinuha ng lalaki ang isang sindihang sigarilyo at nilapit sa mukha ng babae, sinasabi niyang binigyan niya sila ng matitirhan at tinatanong kung ito ang gantimpala sa kanyang tulong. Habang tinatanong niya kung ano ang mangyayari kung mahuli niya sila, inilalapit niya ang sinisindihang sigarilyo sa mata ng babae. Sinabi pa niya na aalisin niya ang mga mata nito kung mangyari yun. Lalong inilalapit niya ang sigarilyo sa mata ng babae. Ngunit sa tamang pagkakataon, tumunog ang telepono niya, kaya't nagmamadaling kinuha niya ito sa likod ng kanyang pantalon. Bumagsak ang babae sa sahig sa tabi niya, tulala sa takot. Habang sinasagot niya ang tawag, makikita natin ang ibang lalaking may tattoo sa bahay, karamihan ay nasa kanilang mga telepono. Habang nakikipag-usap siya sa telepono, may babae sa banyo at dalawa pang lalaki sa kusina na kumakain. Ang lalaking may tattoo ay si Jong Chan at tinatanong kung ano ang nangyari kay Jong Bayam sa Suman High. Makikita ang mapa ng Korea habang may nagsasabi na ang lalaking yun na makakapagbati kahit kanino, kahit saan sa bansa, ang 12 pinakamaimpluwensyang mga pasaway sa buong nasyon. Tinatawag silang 12 pambansang pasaway. Tapos nakita natin ang ating binata na nagtatanong kung bakit siya nag-iingay at naiinis na siya dahil sa paglilinis sa paaralan. Tanong ng guro kung gaano nakatagal siya lumipat at kung isang linggo na ba siyang naglilinis ng banyo sa ikalawang palapag. Habang pinapaikot ang Wallace, sinabi niya sa kaibigan niya na huwag lang nakatayo dyan at umalis na. Pero ang mahiyain ay nagsabi na hindi yun basta-basta mapapawi. Sabi ng kaibigan, wala siyang alam sa ginawa niya, na nakialam siya sa 12 pasaway at nakaharap si Jin Sung-il, na hindi naman parte ng plano niya. Patuloy niyang sinasabi na ngayon ay nakagalit na niya ang mga pulis, na hindi nila ito hahayaang makalampas, pero mukhang hindi naman masyadong nag-aalala ang kaibigan natin. Sunod, sinabi ng ating bida na ang talagang may kasalanan ay yung nerd, na dahil dito, puro problema na lang ang buhay niya. Tapos sinabi niyang sawang-sawa na siya at huwag nang lumapit pa ito sa kanya para sa mga ganoong trabaho, mas gusto na niyang maghanap ng ibang trabaho. Tanong ng kaibigan kung ano ang sinasabi niya, na maganda naman ang bayad nito at sayang kung iiwan na niya. Pagkatapos, may pagbabantang tingin, tumalikod ang ating bayani at sinabihang umalis ang kaibigan. Nanigas sa takot at gulat ang nerd, nanlalaki ang mga mata.
Makalipas ang ilang sandali, makikita natin ang binata na naglalakad sa kalye. Na may dalang backpack, bigla na lang sumulpot si Park Kang-wook, tinapak ang batok niya at sinaway, sinabing kung makakakita man siya ng nakatatanda sa kalye, dapat man lang ay bumati. Kunot-noo siyang tinignan ng nerd habang tinatanong kung bakit ganoon ang mukha niya at binabalaan na kung magpapatuloy yon, dadalhin siya nito sa isang tahimik na lugar para mag-isip-isip. Biglang tumigil si Park Kang-wook at tumingin sa likuran ng nerd para makita ang ating bida na nakatitig sa kanya. Doon niya naalala ang polyeto na nagsasabing kung may makikitang gumagawa ng masama si Kim, hahanapin siya nito. Kinakabahang tumawa si Park Kang-wook at sinabing biro lang yun at tinanong kung bakit ganoon ang mukha nito sa isang kaibigan. Pagkatapos ay bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan iniisip ng nerd na kaibigan na medyo naging maganda naman pala ang mga nakaraang araw. Naalala ang isa pang sandali, tinanong siya ng kaibigan kung gusto niyang laktawan ang tanghalian at pumunta na lang sa tindahan ng merienda, at pumayag siya, sinabing magandang ideya yun. Naisip niyang matagal na rin pala silang hindi nakakapunta sa tindahan ng merienda silang dalawa lang. Pagkatapos, habang hawak ang isang damit, sinabi niyang ang bango raw nito kapag kinukuskus at tinanong kung may nagpalit ba ng pabango gamit ang tahunis. Naisip ng bata na sinubukan pa nga niyang isuot ang uniforme ng gym. Tapos nakita natin siyang napansin ang kinang ng lamesa sa silid-aralan at humanga, naisip na wala man lang kahit isang daliri niyang marka roon. Patuloy na naglalakad ang bata sa kalye sa kasalukuyan at naisip na oras na para umuwi. Bigla na lang, may isang batang nakapula ang jacket na pumulupot ng braso sa balikat niya at sabi niya nakita niya ang kaibigan nung isa pa, yung nakita niya kanina sa gate. Nakatunganga naman ang ating maliit na nerd, na bigla at gulat sa biglang pagsulpot nito, hindi maintindihan ang nangyayari sa tensyonado at di inaasahang sandaling yun. Nakangisi naman ang bata, tiwala sa sarili at mukhang nasisiyahan sa tensyon. May nakita tayong mga tambak na basurahan sa isang madilim na eskinita, nagsisilbing pangit at nakakasuyong tanawin sa nangyayari. Nakatambak ang mga ito sa ilalim ng isang lumang gusali, malapit sa isang puting kotse na nakaparada, na parang may importanteng nangyayari roon. Kinakabahang hinihimas ni Jongbim ang batok niya at nagtanong kung saan. Ang gagawang yun ay umaamin na habang mas iniisip niya ito, mas lalo siyang nag-aalala at nababahala. Nakaluhod ang ating nerd na kaibigan, natatakot na sabihing hindi niya alam kung saan maaaring nagtatago ang isa pa sa mahirap na sandaling yun. Nang hindi siya masiyahan sa sagot, nawala ng pasensya si Jongbim at malakas na sinipa ang nerd sa mukha, na nagpapakita ng kanyang lumalaking galit. Lumipad ang salamin ng nerd dahil sa sipa, na mas lalong nagparamdam sa kanya ng kahinaan at pagkalito sa sitwasyon. Sinabi ng isa pang bata na kung hindi niya alam, dapat niyang tawagan ang lalaki at tanungin ito ng direkta para malutas ang problema. Hawak-hawak ng ating kaibigan ang kanyang mukha, nanginginig at nasasaktan, halatang natatakot at natalo sa marahas na sitwasyon na kanyang kinakaharap. Nanginginig ang buong katawan, nahihirapang kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Kinakabahan, hindi sigurado sa gagawin. Sa screen ng telepono, malinaw na hindi niya kaibigan ang tinatawagan, kundi ang pulis, dahil sa tulong na maaari nitong ibigay sa panganib. Mabilis na nanginginig ang daliri niya sa ibabaw ng berdeng button para tumawag, nagdadalawang isip dahil sa takot sa maaaring mangyari kung tatawag siya sa pulis. Bigla na lang may sumulpot na isang lalaking may blonde na buhok sa likuran niya. Tinanong kung ano ang ginagawa niya, at iniwan siyang tulala, nanigas sa takot. Tahimik ang pinto ng malapit na tindahan, na magiging tagpuan ang susunod na nakakapanghinang pangyayari sa kwento. Sa loob ng tindahan, bumukas ang automatikong pinto kasabay ng tunog ng beep, na nagpapakita ng lugar kung saan. Malapit ng maganap. Pagkatapos, makikita natin ang nerd na binubugbog, habang ang blonde ay nagrereklamo na tinawagan ito ang pulis, tinatanong kung ano ang kinalaman ng pulis sa lahat ng ito. Nagkukubli ang ating bida sa sahig, pinipilit na protektahan ang sarili habang patuloy ang sipa, dahilan upang maging mahina at matakot siya. Habang sinisipa nila siya, tinatanong nila kung tumawag na ba siya ng pulis dati at sinasabing isa siyang pulis na hinahanap. Sa ibang lugar, makikita natin ang isang sikat na fast food restaurant at may nagsasabi na walang karanasan ang isang tao sa part-time na trabaho. Tinatanong ng manager ang ating bida kung ano ulit ang kanyang espesyalidad.
Malapit ang pakikipaglaban, ang libangan ni Henrika ay pag-aayos talaga ng armas. Iniisip niya, ang lalaki ay gwapo nga, pero wala naman siyang karanasan na angkop sa trabaho roon. Sabi ng manager, maganda ang resume niya, pero restaurant sila at wala namang bagay sa mga nakalagay doon sa kailangan nilang gawin niya. Biglang may pumasok na 2 tao sa restaurant. Tumayo siya at sinabing bumalik na naman yung dalawa at sinabi sa bata na bumalik na lang mamaya at bumili ng burger, pero sayang, wala na silang magagawa. Ipinakita ng isa sa mga lalaki ang litrato sa phone niya at sinabing sa tuwing kumakain siya ng burger doon, sumasakit ang tiyan niya at tinanong kung ano yun malapit sa litsugas, kung ipis ba yun. Sinuri naman nung isa pa ang sandwich niya at may nakitang itim din doon, pero mukhang olibo. Lumapit ang manager sa isa sa mga lalaki at tinanong kung bakit niya ginagawa yun ulit. Sabi nito, sa tuwing kumakain siya ng burger doon, sumasakit ang tiyan niya at pamayat siya, at sinabi ng manager na mag-usap sila sa likod. Nakangiti at hinayla ang lalaki, sinabi niya sa babae sa counter na kumuha ng 300,000 habang sinasabi sa lalaki na iinom din sila. Ang matabang lalaki ay nagsabi na huwag siyang hilahin, na inaabuso siya at krimen yun at irereport niya ito. Nabangga niya nang hindi sinasadya ang ating bida. Pagkatapos, lumingon ang matabang lalaki na may naguguluhang mukha. Ang ating bida, na mukhang bored, ay nagtanong, ano ba yun? Samantala, ang ating maliit na, nakadapa sa sahig ang nerd habang kinukuha ng blonde ang telepono nito at sinasabi na parang hindi naman sila magkaibigan dahil wala pala sa contacts niya ang number ng bida. Nagagalit si John Bayham dahil nag-antay siya sa main gate ng school, pero mukhang nakawala ito. Dumura siya malapit sa mukha ng nerd na nasa sahig. Sinipa pa niya ulit ang bata bago sinabing umalis na ang mga kaibigan niya. Nagsiyalisan na sila habang ang bida natin ay nakahandusay sa lupa, nasaktan at mula sa gilid, nakita natin na napilipit at nasira ang salamin ng ating nerd. Tapos nakita natin ang pangalawang rank sa Ilbyong High, si Jongshin, na sinasabi na ang grupo ng sinanay. Ang panglima sa ranggo sa Ilbyong High, si Choi Hyo Cheng, ay nagsasabing simula ngayon, dapat itaas ang koleksyon sa 50. Isa pang lalaki ang nagsabi na sinabihan niya silang magdala ng sapat na pagkain para sa lahat ng bata, habang si Jongshin ay nagsabing maganda yun. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sinabing ngayong nasa labas na sila, dapat nilang samantalahin ang pagkakataon para mag-inspeksyon sa lugar. Ang ating bida ay napadaan sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata saglit, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay dahan-daang bumukas ang pinto ng tindahan, na nagpapakita ng loob at naghahanda sa mangyayari. Dahan-dahan silang pumasok at agad na napansin ang 2 matatabang lalaki na walang malay sa sahig ng burger joint, ang isa ay may isang subong ng nagkalat na fries. Nakatayo lang si Jongshin, maingat na pinagmamasdan ang nangyayari, sinusubukang unawain kung sino ang posibleng may gawa ng hindi inaasahang pangyayaring ito. Iniisip niya kung sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng ganoong kapangahasang kilos sa kanyang teritoryo. Ang mga taong kumakain sa malapit ay tulala at nagulat sa hindi inaasahan at nakakabahalang tanawin. Parehong nautal ang manager at ang cashier, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Iniisip ni Jongshin kung gawa ito ng mga tauhan ng sikdong, at base sa reaksyon ng mga tao roon, hindi naman galing sa loob. Tapos naalala niya na nakasalubong niya ang ating bida kanina lang sa kalye, at naalala niyang may dumi sa balikat ng bata. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga kaibigan niyang sundan ang lalaking naka-uniform ng Sumun High School na kakalabas lang doon. Nang makita niyang nagdadalawang isip ang mga ito, sinigawan niya silang gawin agad ang inuutos niya. Samantala, ang ating bida ay umiinom ng soda, iniisip na mauubos na ang pera niya, at kahit magkaroon man siya ng trabaho ngayon, sa katapusan lang ng buwan siya makakatanggap ng sweldo. Habang iniisip pa rin ang pera, may napansin siyang tao sa harapan niya, at nang titigan niya ito, nakita niya ang ating maliit na nerd. Sabi nito, narinig daw niya na may part-time job opening daw doon ngayong araw kaya naisipan niyang dumaan para mapanatag ang loob. Mula sa mukha nitong may mga pasa, ngumiti ito sa ating bayani at sinabi, "Salamat sa Diyos at ligtas pa siya." Nakita ng ating bida ang kalagayan ng nerd at tinanong kung saan na naman ito nagkaaway. Samantala, nakita ni Choi Hyo Chang ang ating binata at sumigaw sa mga kasamahan niya na nakita na niya ito.
Pagkatapos ay nagpakilala siyang si Choi Hyo Chang at tinawag ang binata para lumapit saglit. Kinawayan niya ito. Nang wala pa ring nangyayari, sumigaw ulit siya at tinanong kung bingi ba ito. Nag-isip sandali ang ating binata at tinanong ang nerd kung 50,000 pa rin ba ang halaga. Ngumiti ang nerd at tinanong kung walang bayad. Dahil sa naiinip na, sinabi ni Choi na kailangan na. Talagang bingi at hindi naririnig ang sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Naghahanda siyang suntukin ito na parabang sa paniniwalang magbabalik ang pandinig nito kung sasaktan niya. Pero habang nagsasalita siya, isang baso ng soda ang tumama sa mukha niya kaya naguluhan siya. Samantala, ang ating bayani ay hinawakan ang braso nito at ginamit ang kanyang katawan para mapabagsak siya sa lupa. Bumagsak ng malakas ang bata at naramdaman ang lamig ng aspalto sa likod, kaya nawalan siya ng balanse. Dahil sa malakas na pagbagsak, nawalan ng hangin si Choi sandali, at nahirapang makabangon. Hindi binigyan ng pagkakataon na makapag-react. Mabilis na iniangat ng ating bayani ang kamao at naghanda ng malakas na suntok na bumabagsak mula sa itaas patungo sa mukha. Nanigas ang matabang lalaki, tulala, habang pinagmamasdan ang mabilis na paglapit ng suntok sa mukha niya, hindi na nakapag-iwas. Ang ingay ng away ay umalingaw sa eskinita at nakikita ng kamera ang mga basurahan ng gusali malapit habang nagpapatuloy ang kaguluhan. Rinig pa rin ang mga tunog ng away habang ang eksena ay nagpapakita ng nakaparadang bisikleta sa malapit, tahimik at walang kamalay-malay sa nangyayaring gulo. Panghuli, ang eksena ay nakatuon sa kamay ng matabang lalaki, na baluktot at halatang nasaktan, isang malinaw na tanda ng karahasan ng away. Nangangapa ang mga kaibigan niya habang pinapanood ang pagbugbog sa kanilang kaibigan, hindi man lang umaawat. Ang ating binat pagkatapos ay huminga ng maluwag na parang walang kahirap-hirap. Bigla siyang bahagyang lumingon at napagtanto ng dalawang kaibigan ni Choi Hyo Chang na sila naman ang susunod. Habang sinusuklay ang buhok, tinanong ng ating bida ang nerd kung may performance bonus pa rin. Sarap na sinisip-sip ng ating bida ang pansit, yung tipong may tunog pa. Ganpahedi ang tawag sa ulam, masarap na pasta na may dark sauce at itlog sa gitna. Komento ng nerd na pagdating sa lasa at presyo, walang makakapantay sa ganpahedi. Habang ang kamera ay dumadaan sa mga pitchel ng tubig na nakasalansan sa sulok ng restaurant. Nag-uusap pa rin ng natural ang dalawa na parang walang nangyari. Hiningi ng ating bayani ang ipinangakong gantimpala, pinipilit makuha ang bonus, habang ang nerd ay humihingi pa ng oras para makapag-isip ng makatwirang halaga. Bigla na lang, at kalmado, binanggit ng ating bida ang halagang 5 milyon na parang ordinaryong numero lang. Halos mabulunan sa pansit ang nerd nang marinig ang napakataas na halaga at malamig na sumagot si Kim na may kondisyon. Ang kondisyon, na sinabi ng seryoso, ay simple pero mahigpit, alisin ng tuluyan ang lahat ng sangkot kay Il Jong-hai. Sa harap ng ganoong kahilingan, nanigas na lang ang nerd, nakatitig sa ating bayani ng tahimik at halatang nagulat siya. Tapos, nagtatawa siya ng malakas at parang baliw, tinatanong kung anong klaseng kalokohan yon. Sunod, tinanong niya kung bakit daw kailangan ni Kim ng ganoong karaming pera at sinabi niyang nabanggit na niya yon dati. Hininto ng tatay niya ang lahat ng allowance niya. Sabi ng nerd, tungkol na naman daw yun sa gamot sa mga blackheads at tinanong siya ng bida kung bakit daw siya nabubuhay ng ganoon. Sabi ng nerd, para sa isang mayamang bata na tulad niya. Ano ba ang kailangan niya para hindi na mapagtripan lagi at nagsagawa na raw siya ng pananaliksik tungkol sa pamilya nito? Tapos tinanong siya kung bakit hindi na lang siya mag-aral sa pribadong paaralan na walang mga bully o ano ang ginagawa ng mga magulang niya kapag nakikita siyang pauwi na puro pasa. Nag-isip saglit ang maliit na nerd at pagkaraan ng sandali, sumagot. Nawala silang dalawa sa Korea sa ngayon. Sabi din ng ating bida, wala siyang pakialam. Dapat tumigil na ito sa pagiging tanga at pagmamaktol sa isang tabi, at dahil doon siya tinatreto ng mga tao na parang tanga. Nagbukas siya ng plastic bag at may nakitang isa pang baon na sasamahan niya daw kumain. Pagkatapos, tumayo siya at aalis na daw, pero tinanong ng maliit na nerd kung bakit ang aga niya umuwi. Nang makita nitong aalis na talaga ang bida, kumaway ito at nagpaalam na sana'y makauwi itong ligtas. May dumaan na si Mina, naglalagay ng lip gloss nang mapansin ang ating bida. Nakita niya ang pagkakataon na nasa harapan na niya habang huminga ng malalim ang ating bida, halatang wala ng pasensya.
Hindi kalayuan, nakita natin, ang mga katawan ng mga natalo at nagkasalang mga estudyante ay nakakalat sa lupa. Isang lalaki ang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, tila sisabog na ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Ipinag-utos niya ang agarang pagtawag kay Sumun Hai at kay Park Kang-wook. Pagkatapos, puno ng galit, isinigaw niya ang pangalan ni Park Kang-wook. Sa ibang lugar, nakita si Kang-wook na nakatingin sa kanyang telepono, nagtataka kung bakit na naman siya ginugulo. Isa sa 3 pangunahing paaralan ng mga delinquent sa Seoul, ang kumokontrol sa timog kanlurang bahagi ng lungsod, ay ang Iljeong. May mga estudyanteng napilitang mag-aral doon dahil sa mga pangyayari, pero karamihan sa mga estudyante roon ay may mga kaso sa pulisya o mga batang hindi makapasok sa mga normal na paaralan. Napakasama ng paaralang yun dahil mayroong designated smoking area para sa mga menor de edad. Pati ang mga guro sa paaralang yun ay hindi normal, madalas tumatanggap ng suhol mula sa mga estudyante para magpikit mata sa mga iligal nilang gawain. May balita nga na ang punong guro noon ay miyembro ng isang grupo. Pero syempre, ang pinakamalaking problema sa paaralang yun ay ang 12 bansa at ang kanilang leader. Si PG Chill ang pangalan niya. Siya ang nag-isa sa lahat ng grupo sa Iljeong, na matagal nang nagkakagulo, at ginawa niya yun gamit ang puwersa at ngayon ay nangunguna sa lahat, gumagawa ng kahit ano para sa pera, simula sa pagnanakaw ng motorsiklo, panloloko sa insurance, pang-aakit na may masamang intensyon, pang-extort sa mga restaurant, at iba pa. Ano man ang paraan, pera lang ang habol niya. Sinasabi nga na sobrang brutal niya, kaya may mga taong nawala na dahil sa kanya. Tapos may nakita silang karatula sa pader ng gusali habang tinatanong ng aming nerd kung naiintindihan na niya. Nakamaskara siyang unicorn, paulit-ulit na tinatanong si Kim kung naiintindihan na ba nito kung saan sila napunta dahil sa kanilang mga desisyon at tinatanong kung anong klaseng armas ang dala ng kaibigan nito. Sagot ng aming bayani na baril na may goma ang bala at ipinaalala ang usapan, 5 milyon plus ang performance bonus. Naka-unicorn mask, sabi niya dapat daw silang umalis agad dahil nakakatakot daw talaga ang lugar na yun at pati mga pulis ay nagbubulag-bulagan pagdating sa eskwelahang yun. Sabi naman ng aming binata mas maganda pang araw yun at tinanong ng aming nerd kung ano ang ibig sabihin niya. Tapos lumapit ang aming bayani sa isang grupo ng mga lalaki at tinanong kung mayroong PG Chill sa kanila, kung saan ang aming nerd ay nagsabi na wala naman. Tanong ng isa sa kanila kung sino raw ang mga yun at napansin naman ng isa pa na galing Sumunhay ang uniforme nila, habang ang isa pa ay nagtanong kung paano daw siya naglakas loob magsalita ng ganoon. Tapos narinig namin ang putok ng mga bala ng goma at nakita namin ang isa sa mga ito sa lupa at ang batang tumatalon. Ang sumunod na putok ay tumama sa mukha ng bata, kaya ang leeg niya biglang umikot ng husto at hindi sinasadya. Nanigas ang kaibigan, nakanganga, hindi makapaniwala sa nakita. Nang inig at tahimik, dahan-dahan siyang lumingon sa ating bida, nawala sa sarili at hindi makapagsalita. Bigla siyang sumugod na galit, sinisigawan ng bata na nawala na sa katinoan at walang pakialam sa panganib. Nang makalapit ang lalaki, kalmado namang sinuntok ng ating bida ang mukha nito gamit ang puwit ng baril. Sinamantala niya ang momentum at mabilis na kinasa ang baril at walang pag-aalinlangang binaril ang paa ng lalaki. Umiyak ito sa sakit at nang tumingala siya, hawak ng ating bayani ang sandata na parang panghampas, handa nang ibaba sa ulo nito. At ito nga ang nangyari nang hindi niya namamalayan, nataman siya ng malakas sa kaliwang balikat. Ang malakas at matinis na tunog na narinig ng lahat ay nagpapatunay na grabe ang bali sa maliit na buto ng balikat niya. Naguluhan siya, hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang bagong bali niyang balikat o ang sugat sa kanyang hinlalato. Pagkatapos, idiniin ang sandata sa ulo niya, kaya agad siyang tumigil sa pagsigaw at pag-iyak. Mag-ingat at mahapdi, dahan-dahan niyang inangat ang mukha hanggang sa magtama ang mga mata nila ng ating bayani. May isang nakakatakot na ngiti sa mukha, malamig na iniutos ng bata na dalhin kaagad doon si PG Chill, walang paligoy-ligoy. Samantala, nakita natin si John Baham na nakahawak pa rin sa batok, iniisip na manhid pa ang ulo niya at may hawak na juice box. Iniisip niya kung collection day ngayon, hahabulin niya ang bata sa mismong sandaling iyon, habang may lumalapit sa kanya na may hawak na sobra para sa koleksyon. Pagkatapos ay naisip niya na swerte si skinny protagonist at nagtataka kung ano ba yung naririnig niyang tunog ng baril.
Tapos binuksan ng batang nakapulang jacket ang isang malapit na pinto at tumakbo sabay sabing malaking problema na ang mga ito. Hindi man lang siya lumingon at nagtanong kung dumating na ba ang amo o ganoon. Tapos nauutal siya at sinasabi nitong hindi yun, tungkol daw yun sa batang yun mula sa Simon High. Bigla niyang nakuha ang atensyon ni John Bayham. Tapos nakita natin si Park Kang-wook, tumutulo na naman ang sipon, nakatayo lang. Tapos nakita natin na nasa harapan niya si number 2, si Jong Shin, na may kausap sa telepono habang may nagpapaliwanag na may especially iya o may armadong tao sa paligid. Umiinit ang ulo ng boss at sinasabihan ang nasa kabilang linya na magsalita ng malinaw dahil wala siyang maintindihan. Samantala, iniisip ni Kang-wook na wala siyang kinalaman dito, at wala siyang alam tungkol sa especially iya o kahit ano paman. May nakita tayong isang taong nawala ng malay sa hagdan. May isa pang nakita tayong bumagsak sa sahig sa isang sulok. Ang ating bayani, tinututukan niya ng armas ang dalawang babae at tinatanong kung alin sa kanila si PG Chill, habang ang ating maliit na nerd na may maskarang unicorn ay nagsasabi na pangalan yun ng isang lalaki. Tinitigan niya ang bata at sinabing dapat sana'y sinabi na niya mula pa sa umpisa na lalaki yun. May narinig siyang ingay kaya napalingon ulit siya. May lumipad papunta sa ulo ng ating bida, na madali naman niyang naiwasan. Nakita na lang namin na juice box pala yun na iniinom ni John Bayham, at sinabi nitong hindi lang baliw ang ating bida, kundi lubos na sira ang ulo. Tinatanong niya kung sino ba talaga ang ating bida, at kung talagang baliw na nga ba ito habang may nagkukumpulan sa likuran niya. Tapos, habang nakatakip ang kamay sa mukha niya at isang mata lang ang nakikita, tinatanong niya kung bakit ba niya ginagawa ang lahat ng ito. Ang lungga ng tigre. Mabilis na itinutok ng ating binata ang sandata sa direksyon ng mga kalaban. Bigla na lamang kaming nakarinig ng asterisk ng baril na walang bala, at lahat ay nagtakip ng mukha habang nagsisisi ang ating binata. Ibinagsak niya ang sandata sa lupa, sinabing naubos na ang bala. Kinagat ni John Bayham ang labi, nakatitig sa ating bayani. Sinumpa ang binata at tinanong kung gusto nitong mahayla palayo, sumugod ito. Habang susuntukin sana ng kalaban, umiwas ang ating binata sa pamamagitan ng pag-ikot sa gilid. Ipinasok niya ang kamay sa loob ng kanyang jacket na parang may kukunin. Napangiwi ang kalaban sa kamay na nasa loob ng jacket at nagtataka kung ano ang balak nitong kunin, anong klaseng panlilinlang ang ginamit ang pagkakataon. Samantala, habang naliligaw ang atensyon ng kalaban, isang sipa sa dibdib ang ipinukul ng ating bayani kasabay ng, naloloko ka pala. Samantala rin, sa annex ng paaralang Ilhom, maraming estudyante ang nakahiga sa lupa habang naglalakad ang dalawang guro at nagtataka kung ano ang nangyari. Sinabi ni Guro Vejonjo sa kasamahan na dapat tawagan ang pulis, pero ang kasamahan naman ay nagsabi na karaniwan na yun sa paaralang yun, at matatagalan pa ang pulis. Dagdag pa niya na pati ang punong guro ay nagbabala na huwag makialam sa mga gawain ng mga estudyante. Nagpasalamat ang guro habang pinagmamasdan ang mga walang malay na estudyante sa lupa, at simula ng insidente kay PG Shield, wala pa siyang nakitang ganito kalaki. At siya, napansin din niya ang naputol na cable ng camera, na sinasabing bigla na lang nawala ng signal ang monitoring system ng paaralan. Napansin din niyang walang signal ang mga cellphone at nagtataka kung ano ba ang nangyayari sa paaralan. Sa ibang lugar, may taong nakikitang naglalagay ulit ng mga timbang sa bench press. Pinanunood ng mga tao ang lalaking nag-eehersisyo at iniisip na kahit ilang beses na nilang mapanood ito, kahanga-hanga pa rin na makitang parang walang kahirap-hirap na may angat ang 200 kilos. Kinuha ng lalaking nag-eehersisyo ang tasa niya at uminom ng malalim. Sabi niya, para sa bigat na yun, ang dami ng protina ay masarap naman pala talaga. At pagkatapos ay tinanong kung ano ang sinabi. Sabi ng lalaki, may ibinigay na utos at lahat ng ehekutibo ay nasa eskwelahan na sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos, sinabing may sumalakay na especially iya sa paaralan, at nakita natin si Park Jinjo, ang numero 3 ni Ilhom, na tumatanggap ng balita. Si John Bayham ay isang batang may talento, may suot na guwantes sa mga kamay mula pagkabata. Ayon sa ilang nakatatandang estudyante, kamanghamanghang natalo niya ang lahat ng mga nasa ika-6 na baitang mag-isa. Ilang taon ang lumipas, may isang nagpakilalang Park Yuchan mula sa Sudong School kay John Bayham, pero ayaw nitong pantayan ng iba at sinugod ang taong kakapasok lang.
Hindi niya maitago ang galit sa mga itinuturing niyang mas mahina. Para bang siya'y isinilang upang mamuno sa mga mahina. Si John Bayham ay ipinanganak na may kapangyarihang kontrolin ang lahat. At lahat, nakangiti sa bata, pinainom niya ito ng uod at pinagtawanan pa, sinasabing kumakain ito ng kapwa nilalang. Pagkatapos ay bumalik tayo sa pakikipaglaban niya sa ating bata, sumuntok siya ng mabilis pero nakailag ang ating bayani. Muli, sumubok siya ng suntok sa tagiliran, pero mabilis na nakaiwas ang ating bata. Gamit ang kabilang kamao, sinubukan niyang sumuntok pataas, pero halatang mas mabilis si Kim dahil nakailag ulit siya, dahilan para magalit si John Bayham. Nag-iinit na ang mukha niya dahil sa galit habang iniisip kung bakit hindi man lang siya makapag-landing ng isang suntok sa bata. Pagkatapos ay itinapat ni Kim sa mukha niya ang wallet na hawak niya at sinabing masyadong malaki ang agwat ng tangkad nila. Umatras siya, iniisip na, hindi dapat ganito ang takbo ng laban. Sa isang mabilis at determinado niyang pagsugod, si John Bayham ay sumugod na may layuning suntukin ang ating kasama gamit ang isang atake mula sa ibaba. Ang kanyang kamao ay mabilis na dumaan sa hangin, na tila isang malabong anino na mahirap sundan ng mata. Ngunit gaya ng dati, hindi tumama ang suntok dahil mahusay at tamang-tama ang pag-ilag ni Kim. Samantalahin ang pagkakataon dahil sa pagkakamali ng kalaban, si Kim ay nakasuntok ng diretso at malakas sa baba ni John Bayham nang walang pag-aalinlangan. Napakalakas ng impact kaya napaatras si John Bayham at bumagsak ng malakas sa lupa, nakanganga. Ang suntok ay napakalakas. Ang lakas na lumipad pa ang tsinelas ni John Bayham, napakalayo dahil sa sobrang lakas ng suntok. Nahihilo pa sa suntok, nagpipilit bumangon si John Bayham at umupo sa lupa. Humihinga ng malalim para makabawi. Pagkatapos noon, habang nagpapagaling pa, nakita niyang malapit na sa mukha niya ang paa ni Kim. Mabilis siyang yumuko kaya naman umihip ang paa ng kalaban sa ibabaw ng ulo niya. Pagtingala niya, naisip niyang tapos na siya kung magpapatuloy ang laban ng ganito. Tapos nagtaka siya kung saan nanggaling ang batang yon, dahil hindi niya pa naririnig ang pangalan nito. Nanginginig, naisip niyang bigla na lang sumulpot ang bata at sumipa na parang football player. Iniisip niya kung hindi siya nakaiwas, tatamaan siya ng sipa at matatalo na siya ng tuluyan, na si Kim ay hindi nagbibiro. Sabi ng ating binata na mabilis ang reflexes niya, na ibalik siya sa realidad. Tapos sinabi niya na, ang totoo, layunin niyang mapahinto siya. Nakatingin si John Bayham na di makapaniwala sa ating binata. Nakatulala ang ating maliit na nerd na may maskarang unicorn nang marinig kay Kim na binalaan na siya nito mula pa sa simula. Taluna na si John Bayham mula pa nang magsimula silang mag-away. Pagkatapos ay inihagis ng ating bayani ang wallet sa likuran niya at sinabing pupuntiryahin na nila ang mga paa. Sinabi niya na may nakakatakot na tingin na sa loob ng ilang panahon, hindi makakalakad si John Bayham. Bumagsak ang inihagis niyang wallet. May ingay. Si John Bayham ay nanigas, pawis na pawis, at magkagasgas ang mukha habang nakatitig kay Kim. Tapos naisip niya na hindi dapat magsalita ang batang ito ng ganyan, na parang siya ang pinakamakapangyarihan, habang naalala ang kanyang kasaysayan ng pagiging nakatataas sa iba. Lubos na nawalan siya ng pagpipigil at sinugod ang ating bayani habang sumisigaw na alam niya kung sino ang kanyang kinakausap. Muling umiwas ang ating bayani sa mga suntok ng kalaban. Muling sumigaw si John Bayham na alam ng bata kung nasaan siya para umasta ng ganoon. Kalmadong huminga si Kim, na nagpapakita ng kawalang interes, na parang wala siyang pakialam. Sa isang galaw na napakabilis halos, hindi nakikita, si Kim ay tumama sa kalaban ng diretso sa mukha, dahilan upang mapa-atres ito at mawalan ng balanse. Walang pag-aatubili, sunod-sunod na atake ang ginawa ni Kim. Pinapatama ang iba't ibang parte ng katawan ng lalaki gamit ang mabilis at tumpak na mga suntok. Pinaulanan niya ito ng mga suntok, at tinapos ang serye ng pag-atake sa pamamagitan ng isang malakas na suntok sa mismong gitna ng mukha ni John Bayham. Ang batang nakapulang jacket ay pinagpawisan ng malamig, nanlalamig sa takot, habang nasasaksihan ang pagkatalo ng kanyang kaibigan. Natapos ni Kim ang pag-aaway sa pamamagitan ng pagbagsak sa kalaban nang may lakas na ikinaikot nito at bumagsak ng napakalakas. Nakatayo lang ang mga kaibigan na nanunood, tulala at hindi makapaniwala sa nakikita. Halos hindi na may galaw ni John Bayham ang katawan, lubhang nanghihina dahil sa tinamong bagbog, puno ng pasa ang katawan at pagod na pagod ang mukha.
Kahit hirap na hirap, sinubukan uling bumangon si John Bayham, nahihirapang umubo at pilit nilalabanan ang sakit na nararamdaman sa buong katawan. Nakaya niyang makatayo ng hanggang baywang, nasugatan na ang mukha at hirap na huminga. Lumapit si Kim sa kanya habang nakaluhod ito at nakapatong ang mga kamay sa lupa. Pagkatapos ay sinabihan niya kung nasaan siya at ito ay isang high school lamang. Tinitigan siya ng kalaban, gulat na parang ang mga salitang yun ay katawa-tawa. Pagkatapos ay tinignan ni John Bayham ang mga kaibigan sa likuran niya at tinanong kung bakit sila nakatayo roon na parang mga tulala na walang ginagawa. Para silang lahat kagigising lang mula sa panaginip nang kausapin sila ng kaibigan nila. Sumigaw ang binata ng pagkalakas-lakas para kunin ni Kim. Ang sabay-sabay na reaksyon ng lahat ng naroon ay ang manatili sa kanilang kinatatayuan at napansin ito ni John Bayham, sumigaw at nagtanong kung bakit sila nakatayo lang at sinabihan silang habulin na siya ngayon. Sa ibang lugar, nakita natin ang isang tauhan na nakatayo sa tabi ng isang antena sa ibabaw ng gusali. Si Jong-shin ay nasa telepono at minumura ang lahat dahil sa hindi pagsagot sa kanyang mga tawag, pero alam natin na nakablock ang network. May nagtanong kung bakit may mga estudyante mula sa Iljan High School na naglalakad-lakad doon. May isa pang nagtanong kung si Jong-shin ba ang lalaking iyon at sinabing nakakatakot nga talaga ang itsura nito. Bigla na lang, bakit sa Doxel? May isang guro na dumating at nagtanong kung anong ginagawa ng mga batang iyon doon na nakatingin sa mga estudyante ng Iljan. Pinaupo niya ang mga bata at pinapante sa kanya. Hindi pinansin ng grupo ang guro at napansin naman ito ng guro kaya tinanong niya sila kung magpapatuloy pa ba sila sa pagwawalang bahala sa kanya habang siya'y nagsasalita. Pagkatapos ay sinaway niya sila at sinabihang lumapit sa kanya kaagad. Huminto si Jong-shin at huminga ng malalim. Lumingon siya at nagsimulang maglakad papunta sa guro. Ang isang kamay ng bata ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang guro, na may hawak na baton, ay nagtanong kung ano ang problema ng bata. Pagkatapos habang tinatanong ng guro kung bakit sila nagsisiksik doon, may inilabas na kutsilyo ang bata mula sa bulsa at sinalakay siya. Nanunood ang ibang estudyante at isang guro na takot sa pangyayari. Sabi ni Jong-shin, dapat kilalanin muna ng guro kung sino ang kinakausap niya bago magpakatapang at mang-aral. Maya-maya, napatingin ang guro sa gilid, natatakot sa bata. Pagkatapos ay tila nawalan siya ng lakas at nahulog ang baton niya. Tinulak ang guro at bumagsak ito sa harapan ng bata. Inayos ng bata ang buhok niya at tinanong ang guro kung gusto nitong mahayla na. Pagkatapos ay dumura siya sa direksyon ng matanda. Maya-maya, nang walang sagot, tinanong ulit ng bata kung wala na itong ibang sasabihin. Tumingin siya sa isa sa mga kasama niya, ibinigay ang kutsilyo at tinanong. Ano bang ginagawa ng lalaki? Tawagin ang atensyon niya. Tapos sinabi nitong siya ang nanaksak sa guro. Sunod, utusan niya itong kumpiskahin ang mga telepono ng lahat at suriin. At pagkatapos nun, pumunta kay Chung-sik sa istasyon ng pulis at sumuko. Sabi niya 2 taon at 6 na buwan lang ang makukulong at tinanong kung naintindihan, sumagot naman ang bata ng oo habang nauutal. Nagpatuloy na lang sa paglalakad si Jong-shin na parang walang nangyari. Balik tayo kay Jong-bum na umuubo, ang mukha'y lubhang nasira. Sinabihan siya ng ating bata na magpagaling ng maayos kung ayaw niyang manatili sa wheelchair habang buhay. Nakita ni Kim na ang lalaki ay tumatawa. Tinatanong kung baliw ba ito o kung gusto nitong ayusin din ang pulso nito. Sabi ni Jong-bum, wala raw ideya si Kim sa ginawa niya at tinanong kung alam nito kung sino ang boss nila. Tanong ni Kim kung ang tinutukoy ay ang tinatawag nilang kalapati, at sinabi ng iba na tiyak na mapaparusahan ito dahil sa ginawa. Nawalan na ng pasensya ang ating bida at tinanong kung nasaan na ba ang PG Chul na yon. Bigla na lang siniko si Kim sa sentido. Nagulat ang ating mahiyain na kaibigan at sumigaw ng pangalan nito. Si NC Park Jinju, ang pangatlo sa Iljan High School, ay umatras matapos ang sipa sa ating bida, tinatanong kung siya ba ang sumire sa training nito. Akala ng ating mahiyain na kaibigan, diretso sa kanya ang tama. Sa ulo ng isang sipa at kahit si Kim pa yan, malamang ay masakit yun. Ngunit sa masusing pagmamasid, napagtanto niyang nahadlangan ng ating bayani ang sipa sa tamang oras, kaya't naiwasan ang direktang tama. Si Kim ay nananatiling seryoso at pokus, maingat na pinag-aaralan ang kanyang bagong kalaban, sinusuri ang bawat galaw at sinusubukang hulaan ang susunod na atake.
Pagkatapos noon, diretsahang tinanong ni Kim kung ang lalaking nasa harapan niya ay talaga nga ang sikat na PG Chul, upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kalaban. Walang pag-aalinlangan, hinubad ng lalaki ang kanyang damit, ipinakita ang kanyang mga peklat at marka at simpleng sumagot ng oo na siya nga ang tinatawag na PG Chul. Sa ibang eksena naman, isang mahinang ulan, bumagsak sa mga bangkang nakadaong sa madilim at tahimik na daungan ng Busan, lumilikha ng malungkot na kapaligiran. May ilang mga tao na nakabitin at nakabaligtad, kitang-kita ang mga sugat at walang malay, na para bang nakaranas ng isang labanan o matinding paghihirap.